Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, alamul malaikati al-abrar, ang daigdig ng mga mararangal na anghel, at tinatalakay pa rin natin yung kanilang mga gawain. Sa nung nakaraan na talakay natin na ang mga anghel ay nagtatala ng mabubuti at masasamang gawain ng mga tao. At ngayon insyaAllah, kung paano ginagamit ni Allah ang mga anghel upang bigyan ng pagsubok ang mga tao. Kung paano niya sinusubukan ang mga tao sa pamagitan ng mga anghel. Sa sinusubukan ng mga anghel ang mga tao, sa utos ni Allah, syempre. Pero bago ito, may nalaktawan pala tayong parte dito. Da'watul ibad ila fi'lil khair. Na ang mga anghel sila ay nagaanyaya sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa ng mabuti. So merong hadith, daanan na muna natin ito. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yawmin yasbahul abdu fihi illa malakani yanzilan. Walang araw o walang umaga na nagigising dito o tumatayo dito ang tao o kaya ay inaabutan ng umaga. Walang araw o walang umaga, liban na lamang na dumarating sa alipin ni Allah ang dalawang anghel. Bumababa sa kanya dalawang anghel. Fayaqulu ahaduhuma, sinasabi ng isa sa kanila, Allahumma a'ti munfakan khalafan. O Allah, bigyan mo ng gantimpala ang mga nagtutustos para sa iyo. Kumbaga yung mga nagbibigay ng sadaka o yung mga nagtutustos sa mga tinutustosan nila katulad ng pamilya. Actually, sadaka din yun. Ang pagtustos sa pamilya ay sadaka din at meron yung gantimpala. Meron din yung gantimpala. So nagdudua yung isang anghel para sa mga mapagbigay. At gayon din naman ang isang anghel naman, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. At sinasabi naman ng isa, O Allah, wasakin mo yung maramot. So yung maramot, ito yung hindi nagbibigay ng karapatan ng iba unang-una mula sa mga pagtustos na obligado sa kanya. Yun ang unang uri ng madamot. Yung hindi nagtutustos sa mga obligado niyang tustusan. Yun ang pinakamasahol na madamot. Halimbawa, yung magulang na pinagdadamutan niya yung kanyang mga anak o anak na pinagdadamutan yung magulang, gano'n. At syempre, gano'n din yung mga tao na maaring nagdadamot sila talaga sa pagtulong sa kanilang kapwa at iba pang katulad nito. Nabagaman ang sadaka nga, hindi ito obligado, pero maaring mangyari na ang sadaka ay, kumbaga kasi, kung itatanong niyo dito sa konteksto nitong hadith, bakit nagdudua laban sa madamot yung anghel? So dito, ang tinutukoy dito na madamot yun nga unang-una yung nagdadamot sa mga dapat niyang tustusan. At pangalawa, yung nagdadamot na wala naman siyang matibay na dahilan, kumbaga para magdamot. Kumbaga, ang kanyang hindi pagbibigay ay mayroong kasama na masamang damdamin, mayroong galit, mayroong puot, kaya hindi siya tumutulong sa isang kapatid na alam naman yan na nangangailangan. So maaring ganun ang kahulugan nito, insyaAllah. Ngayon, ang mga anghel na ginagamit ni Allah para subukan ng mga tao, ibtila'u bani Adam
sa pagsusubok sa mga tao. Ibtila, ibig sabihin pagsubok, at maaari rin itong tinatawag na bala, pagsubok. Katulad doon sa hadith, asyaddun nasi balaan al-anbiya, ang pinaka matinding pagsubok ay dumarating sa mga propeta. Sa mga tao, ang pinakamatindi na nakakaranas ng pagsubok ay ang mga propeta. So, ibtila at bala, pareho ng kahulugan. وَقَدْ يُرْسِلُ اللَّهُ بَعْدَ مَلَائِكَتِهِ لِإِبْتِلَاءِ بَنِي آدَمَ وَاخْتِبَارِهِمْ. Ipinapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa kanyang mga anghel upang subukan ang kanyang mga alipin. At nababanggit sa hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, sa hadith na iniulat ni Abu Hurairah, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, inna thalathata fi bani Israila abrasu wa aqra'u wa a'ma fa aradallahu an yabtaliyahum fa ba'atha ilayhim malakan. Natalakay na natin ito pero daanan natin uli ngayon. Meron daw 3 tao sa angkan ng Israel. Yung may ketong, yung kalbo, at yung bulag. Naalala nyo? So natalakay na natin pero daanan natin ngayon inshallah. At ninais ni Allah na subukan silang 3 kaya siya ay nagpadala sa kanilang 3 ng anghel. Okay? Sa 3 tao na ito, isang may ketong, isang kalbo at isang bulag. Ngayon nga, nakakapagtaka na. Kumbaga, yung ketong alam natin kapansanan yun. Yung pagiging bulag alam natin kapansanan. Pero yung pagiging kalbo, hindi ko alam bakit naging kapansanan yun para sa mga Hudyo. So ganun lang sila siguro kaarte. Yung kalbo sa kanila disabled na. Baka yung kalbo sa kanila may 20% off sa pamasahe. Sa Jollibee, ganun. So, fa'atal abras, sa pinuntahan daw nito yung ketongin, faqala, ay shay'in ahabba ilayk, anong pinakaminamahal mo na bagay? Faqala, lawnun hasan, wa jildun hasan. So, para sa kanya daw, ang yaman na gusto niya ay ang magandang kulay at magandang balat. Wa yudhibu anni alladhi kadharanin nas, at ang mawala sa akin ang kinamumuhian sa akin ng mga tao. Qala famasahahu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinawakan siya ng anghel, fadhahaba anhu qadarah, at nawala sa kanya yung kanyang kapintasan, kanyang kapansanan. Wa utiya lawnan hasanan wa jildan hasanan, at binigyan siya ng magandang kulay at magandang balat. Qala fa ayyil mali ahabba ilayk, at ngayon anong yaman ang pinaka nagugustuhan mo? Yung kanina pala ayyu shay'in, anong bagay ang nagugustuhan mo? Ngayon anong yaman ang gusto mo? Qala al-ibil. So gusto daw niya ng mga ibil. Ang ibig sabihin ng ibil ay camel. At nababanggit din ni Abu Hurairah do sa ulat, o qala al-bakar. O maaring sinabi din niya na baka. Syakka ishaq illa annal abras aw al-aqra qala ahaduhuma al-ibil wa qala al-akhar al-bakar. So sa isa sa mga nag-ulat si Ishaq, so hindi niya matiyak kung yung kalbo ba o yung may ketong ang humiling ng camel o ng baka. Pero either way, humiling sila ng either baka o camel nga. At hindi naman yun magkakaroon ng epekto dito sa hadith, dito sa kahulugan ng hadith. Fa'utiya nakatan asyara, faqala barakallahu laka fiha. At binigyan nga siya ng camel na buntis, asyara, 10 buwan na buntis. Ibig sabihin manganak na. Manganak na yung camel at ibig sabihin mabilis na yun dumami. At sinabi ng
anghel, barakallahu laka fiha, biyayaan nawa ito ni Allah para sa iyo. So yung dua na barakallahu lak, ito ay mainam na dua para sa sino man na nakita mo na Muslim na meron siyang bagong gamit o anumang bagay na nakita mo na taglay niya o pag-aari niya na nakikita mo na gustong-gusto niya o masaya siya dito. Barakallahu lak. At actually, ito rin yung dua para sa bagong kasal. Barakallahu laka, biyayaan nawa ito ni Allah para sa iyo. Laka, di ba? Para sa iyo. Pag babae, barakallahu laki. Pag dalawa sila, lalaki at babae, yun nga sa bagong kasal, barakallahu lakuma. So yun din ang dua para sa bagong kasal. Kung gaib, ganun din. Barakallahu lahu, barakallahu laha. So ganun, paulit-ulit lang kung ano yung format, may magbabago lang, pero yun pa rin siya. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'atal aqra. At pinuntahan naman niya yung kalbo. Faqala ayya shay'in ahabba ilaik. Sabi nung anghel, syempre itong anghel na ito, nang humarap siya doon sa ketongin at dito sa kalbo, nasaan niyo siya ng tao? Okay? Kasi kung ang yung anghel haharap siya sa tao sa yung normal, natural na anyo nila, hindi magagawa ng tao na maharap sila. Kumbaga, katulad ni Jibril alayhis salam. Yung tunay na anyo ni Jibril alayhis salam, napakalaki niya at meron siyang 300 na pares ng pakpak at napupuno niya yung langit. So dito, nag-anyong tao ang anghel na ito na kumausap doon sa ketungin at ngayon doon sa kalbo at maya-maya naman yung doon sa bulag. So sabi nung kalbo, qala sya'run hasan wa yudhibu anni hadal ladhi kadaranin nas. At ang gusto daw niya ng magandang buhok, hindi ko talaga, natatawa ko minsan pag naalala ko tong hadith na ito, paano naging kapintasan yung pagiging kalbo. Sa bagay, ito si Kambal nga, ayaw magpakalbo eh. Piling niya, babawasan yung kapugian niya pag nagpakalbo siya eh. So sabi, gusto niya ng magandang buhok at mawala ang ipinipintas sa kanya ng mga tao. Qala famasahahu fadahaba anhu. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinawakan siya ng anghel. Hindi na sinabi kung saan siya hinawakan, basta hinawakan siya ng anghel. At nawala sa kanya ang kanyang kapintasan, kapansanan. Wa utiya sya'ran hasanan, at binigyan nga o nagkaroon siya ng magandang buhok. Qala fa ayyil mali ahabba ilaik. At sabi nung anghel, katulad ng tinanong niya doon sa nauna, anong yaman ang pinakaminamahal mo? Qala al-bakar. Sabi nito, baka. Fa'utiya bakaratan hamilan, at binigyan siya ng baka na buntis. Waqala barakallahu laka fiha. Biyaan kanawa ni Allah sa pamagitan nito. O gawin nawa ito ni Allah na mabiyaya para sa iyo. At sumunod, fa'atal a'ma, at pinuntahan na niya naman nung anghel yung bulag, ay shay'in ahabba ilaik, anong pinakaminamahal mo na bagay, an yaruddallahu ilayya basari. Ang pinakamahal-mahal daw sa kanya, ang ibalik ni Allah sa kanya ang kanyang paningin. Ibalik daw ni Allah sa kanya ang kanyang paningin, fa'absara bihin nas, fa'ubsiru bihin nas, upang makita daw niya ang mga tao. Qala famasahahu. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinawakan nito ng anghel, faraddallahu basarah, at ibinalik ni Allah sa kanyang paningin. At tinanong uli ng anghel, fa ayyul mali ahabba ilaik, ano ang yaman na pinakanagugustuhan mo? Qala al-ganam, gusto daw niya ng mga kambing o ng mga tupa. Kasi pag sinabing kambing, pwedeng tupa, pwedeng kambing. Yung ganam, pwedeng tupa, pwedeng kambing. Fa'utiya syatan walidan, at binigyan siya ng buntis din na kambing. Binigyan siya ng buntis na kambing. So lahat ng ibinigay sa kanila, camel, baka, kambing, lahat ng ito ay puro buntis. Fa'antaja hadani,
wa walada hada. At lahat nga ng mga ito ay nanganak. Lahat ng ito ay nanganak. Fakana lihada wadun minal ibil, ang isa daw ay nagkaroon ng isang lambak na napupuno ng mga kamelyo. So yung lambak, yung katulad nito, lugar na napapaligiran ng bundok. At dun sa isa pa ay wadun minal bakar, isang lambak na napupuno ng baka, walihada, wadun minal ganam. At sa isa pa ay lambak na napupuno ng kambing. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. At ang anghel kalaunan ay bumalik sa kanila. So dito yung tinutukoy dito na bumalik siya sa kanyang anyo. Doon sa anyo ng nung may ketong. Kumbaga, bumalik siya doon sa ketongin na gumaling na binigyan ng camel. Yung anghel nagpakita sa kanya na anyo na siya ay may ketong. Sino yun? Okay. Thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi faqala, sabi nung anghel doon sa dating may ketong, at siya nga, yung anghel ay nasa anyo na may ketong, rajulun miskin kadin in kataat bi alhibal fi safari fala buluga lil yawma illa billah thumma bik. So sabi nung anghel, ako ay lalaking mahirap at naubos na ang aking panustos sa aking paglalakbay. At wala nang makakatulong sa akin sa araw na ito, liban na lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos nito ay ikaw. At pagkatapos ni Allah ay ikaw. So meron tayong matututunan dito. So doon sa mga karapat-dapat na bigyan ng sadaka, at actually kahit zakah, kabilang doon yung mga ibnus sabil. Yung mga ibnus sabil, sila yung mga na-stranded dahil naubusan ng baon, naubusan ng pamasahe, nabudol-budol, kaya nawala yung pera. Yun, sila yung magandang matulungan, inshallah. At wala nga raw makakatulong sa kanya, liban kay Allah, at pagkatapos ni Allah ay ikaw. So ganito yung paraan ng pagsasalita, kumbaga na kapag hihingi tayo ng tulong ay hindi nagiging magkapantay si Allah at yung kapwa nating tao. Di ba niya sasabihin natin, si Allah na lang at ikaw ang makakatulong sa akin? Mali yun. Mas mali, kung sasabihin mo, ikaw na lang ang makakatulong sa akin, mas mali yun. Pero ito, ang pinakatama, si Allah na lang ang makakatulong sa akin at pagkatapos ay ikaw. Usapin ito sa Arabic, pero naiintindihan naman ninyo, di ba, kung ano yung nagiging kahulugan nito kahit sa Tagalog. So merong pag-iingat ang mga Muslim kahit sa kanilang pananalita. Okay? Na hindi tayo magkakaroon ng kahit anong bahid ng shirk sa ating pananalita. So sabi nung anghel na nagpanggap na ketongin, as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan, humihiling ako sa ngalan ng siyang nagbigay sa iyo ng magandang kulay, ang tinutukoy niya si Allah, wajild al-hasan, at magandang balat, wal mal, at nagbigay sa iyo ng yaman, bairan abtalaga bihi fi safari, bairan abtaligu bihi fi safari. So humihiling daw siya doon, humihingi siya ng tulong doon sa tao sa ngalan ni Allah na nagbigay sa kanya ng mabuting kulay, mabuting balat at yaman. So yun yung hiniling niya doon sa tao na yun, para makarating daw siya sa kanyang paroroonan. Na yun nga, abtaligu bihi fi safari. Faqala al-huququ kathira. So yung dating ketongin na gumaling na at yumaman dahil marami na siyang camel, sabi niya, marami akong pananagutan, marami akong bayarin, marami akong mga pinagkakagastusan.
Faqala lahu, sinabi sa kanya nung anghel, kaani a'rifuk, parang nakikilala kita. Alam takun abrasun yukaddirukan nas o yakdirukan nas, hindi ba ikaw ay dating may ketong na pinipintasan ng mga tao? Fakiran fa'ataka Allah, at ikaw ay dating mahirap at binigyan ka ni Allah, biniyaan ka ni Allah. At sabi nung dating ketungin na yumaman na ngayon, sinabi niya, innama wurithtu hadal mala kabiran an kabir. So nagsinungaling yung dating may ketong. Sabi niya, hindi. Ang pera na ito, ang yaman na ito ay minana ko sa aking mga ninuno. Hindi raw ito basta-basta lang dumating sa kanya. At yun nga sinabi ng anghel, in kunta kadiban, fasayyarakallahu ila ma kunta. Kung ikaw ay sinungaling, ibalik ka nawa ni Allah sa dati mong kalagayan. At alam naman natin na nagsisinungaling siya. Wa'atal akra'u, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pinuntahan naman ng anghel yung kalbo, fi suratihi wa hayatihi. So nagpakita siya doon sa dating kalbo, sa anyo na kalbo. Okay? Faqala lahu mitlu ma qala lihada. At sinabi niya ang katulad ng sinabi niya doon sa may ketong. Waradda alayhi mitla ma radda hada. At yun din ang sinagot sa kanya. At sinabi ng anghel, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kung ikaw ay sinungaling, ibalik ka nawa ni Allah sa dati mong kalagayan. So ganun din yung kalbo. Hayop na kalbo to. Kalbo ba sa mga tao? So, itinanggi ng kalbo na tulungan yung kalbo. Porque nagkabuhok na siya, hindi na siya namamansin ng kalbo. At sabi, wa'atal a'ma fi suratihi wa hayatihi, panghuling pinuntahan yung bulag. At nagpakita sa kanya yung anghel sa anyo din ng bulag. Faqala, rajulun miskinun wa ibnus sabil. Ako ay lalaking mahirap at ibnus sabil. So dito tinukoy ng ibnus sabil na katulad ng tinutukoy sa ayat sa Quran na karapat-dapat na mabigyan ng zakah o sadaka. In kata'at bi al-hibal fi safari, na ubos na ang aking baon sa paglalakbay. Fala balaga lil yawma illa billahi thumma bik. At walang makakatulong sa akin sa araw na ito liban na lamang si Allah at pagkatapos ay ikaw. As'aluka billadhi radda alayka basarak syatan ataballagu biha fi safari. Humihiling ako kay Allah na nagbalik sa iyo ng iyong paningin. Humihiling ako sa Kanya na bigyan mo ko ng kahit isang kambing na magagamit daw niya para makatulong sa Kanya sa Kanyang paglalakbay. So maaaring yung kambing hinihingi niya para ibebenta niya, ganun. At may pera siya o lulutuin niya, pambaon niya, gagatasan niya. Maraming ibang paggagamitan ng kambing, insyaAllah. Faqala, sabi ng bulag, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Ako ay dating bulag at ibinalik ni Allah sa akin ang aking paningin. Faqud ma syi'ta, kunin mo ang anumang gusto mo. So sabi nung dating bulag, kunin mo kahit ilang kambing yung gusto mo, kunin mo kahit alin sa mga kambing yung gusto mo, mamili ka. Kung gusto mo 10, puro babae yung kunin mo, walang problema, kunin mo. Faqud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Kunin mo ang gusto mo at iwan mo ang gusto mong iwan o yung ayaw mong kunin. Fa wallahi la ajheduka al-yawma shay'an akhadtahu lillah. Sumpa kay Allah, hindi ko ipagdadamot sa iyo ang anumang bagay at ang anumang bagay na maaari mong kunin alang-alang kay Allah. Lahat yan, anumang gusto mo, kunin mo para sa kapakanan ni Allah. At sabi nung anghel sa kanya, amsik malak, sa iyo na muna ang yaman mo, fa innama ibtulitum, kayo ay sinusubukan lamang. Faqad radiyallahu anka, si Allah ay nalugod sa iyo.
wasakhita ala sahibaik, at namuhi si Allah o nagalit si Allah sa dalawa mong kasama, yung may ketong at yung kalbo. So dito, sinubukan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagpapagaling sa kanilang sakit at pagbibigay sa kanila ng yaman. So parang parang fairy tale, parang ganung mga kwento yung pagkukunan ng moral lesson. Pero hadith ito. Hadith ito, alhamdulillah. At sa kapangyarihan ni Allah, hindi malayo na mangyayari ang ganitong mga pangyayari. Kasi hindi lang ito yung pagkakataon na ipinadala ni Allah ang mga anghel para maging pagsubok sa mga tao. Halimbawa niyan, doon sa angkan ng Israel, di ba, nagturo sa angkan ng Israel ng Salamangka, 2 anghel, sino yun? Sina Harut at Marut. At doon sa Qaumulut, naging pagsubok sila sa mga bading. Kasi mga anghel, pag nagkakatawang tao, usually magandang lalaki yung anyo na. Ginagamit nilang anyo. Liban na lang dito, syempre sa kalagayan ng anghel na ito na nagpanggap siya na ketongin, kalbo at bulag. Pero mga anghel, katulad ni Jibril alayhis salam, tuwing nang siya ay nagkakatawang tao, ang nagiging kamukha niya ay si Dahya al-Kalbi, na magandang lalaki rin. So, ang mga anghel ay ipinapadala ni Allah para maging pagsubok sa mga tao. At actually kahit doon kay As-Samiri, naalala niyo si As-Samiri? Anong ginawa ni As-Samiri? Yung gintong baka na sinamba ng angkan ng Israel pagkatapos ng Exodus. Nakita ni As-Samiri yung isa sa mga anghel, at yung yapak daw nung kabayo nung anghel, kumbaga meron siyang bakas sa lupa, kinuha yun ni As-Samiri, at yun ay hinalo niya doon sa mga ginto na daladala nila mula sa Egypt, at mula doon ay naghubog siya ng hugis ng baka. At yun ang sinamba ng angkan ng Israel nang umalis si Musa alayhis salam. So sumalisi si As-Samiri. So sa ganung paraan ay ginamit din ni Allah ang mga anghel para subukan yung mga tao. So ginagamit sila ni Allah subhanahu wa ta'ala para subukan ang mga tao. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung naalala ninyo nung pumunta siya sa Taif, diba, inapi siya ng mga tao doon, dumugo yung kanyang paa, at dumating sa kanya yung anghel ng kabundukan at nag-alok sa kanya na tatabunan niya ng 2 bundok ang Taif, pero tumanggi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ay pagsubok din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may tuturing kung ano ang kanyang magiging tugon sa mga tao na ito. At yun nga, sabi niya na hayaan ang mga taga-Taif dahil maaring si Allah ay magpapasibol mula sa kanila ng mga bagong henerasyon ng mga mananampalataya. At nagkatotoo nga ito. Nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagrebelde ang marami sa mga tribo ng mga Arabo, at ang naging matatag sa Islam ay ang Makkah at Madina syempre, at syempre yung Taif. Yung Taif. At kasama pa nga sa mga naging matatag sa Islam, si Urwa bin Mas'ud. Na si Urwa bin Mas'ud, actually isa siya sa mga pinaniniwalaan o kumbaga hinihiling ng Quraysh na sana si Urwa na lang yung naging propeta. At yung isa, si Al-Walid bin Al-Mughira, na tatay ni Khalid bin Al-Walid. So sabi nila, bakit hindi naging propeta itong 2 dakilang tao na ito na mula sa 2 dakilang bayan ng Taif at Makkah? Bakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa ang naging propeta? Yung tatay ni Khalid bin Al-Walid namatay na hindi Muslim, pero si Urwa bin Mas'ud, alhamdulillah, siya ay nag-Muslim. Nag-Muslim siya, kung di ako nagkakamali, pagkatapos ng Fathu Makkah, nag-Muslim. At meron pang ang hadith ng pinakakamukha raw ni Isa alayhis salam, kasi di ba nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Isa alayhis salam doon sa
Mi'raj. Ang pinakakamukha raw ni Isa alayhi salam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hadith, ay si Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi, na taga-Thaqif, na sila yung angkan ng mga tao doon sa Taif. Alhamdulillah. So sa ganitong paraan, sinusubok ni Allah ang mga tao sa pamagitan ng mga anghel. So sunod insyaAllah, tatalakayin natin ang pagkuha ng mga anghel sa kaluluwa ng tao. Natalakay na natin ito dun sa Qiyamatus Sugra, pero matatalakay natin ito uli ngayon. Alhamdulillah. Kasi sabay-sabay nating tinalakay yung mga arkanul iman. So nagkaka-overlap yun at yun ang maganda kasi mas nako-consolidate natin yung kaalaman. Inshallah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.